hapon po sa lahat, mga kaibigan. Atin pong tunghayan ang sa mga awit 81. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at pagkadyos po na hapon sa bawat isa. Ang pagpapala naman ng ating Panginoon ay sumasa atin lahat. Ito po ay awit sa araw ng kapistahan. So lahat naman po tayo ay familiar sa pista. So sa ating mga barangay may pista. O kaya sa ating mga baryo may yung pista. At saka mayroong mga pagdiriwang. So ito po ay awit sa araw ng kapistahan. So itong salmo ay pwedeng awitin, pwedeng itula, at pwedeng basahin. Kaya ano siya, kata ni Asaph upang awitin ng punong mga awit ayon sa Gittith. Aking babasahin ang verse 1. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Purinaw ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. At po magsabi ng Amen and Amen. Dito po, mga kaibigan, aking babasahin sa muli sa 1. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. So, iba mga kaibigan. So, sa panahon ng aking tatay, uso pa yung harana. So, sa akin, nakita ko na lang po sa mga pelikula. So, yung harana yun, di ba, nag-awit yung mga lalaki para makausap yung dalaga, lalo pa po pag ang bagong salta sa nayon. So kaya inaawitan, tapos mayroong sagutan yan. So sa pelikula maganda dahil siyempre scripted na po siya. So sa verse 2, umawit sa saliw na matamburin, kasabay ang tungtog ng lira at alpa. So ito mga kaibigan ay talaga, may mga musical instrument. So dito po sa 3, hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. So dito mga kaibigan, alam mo po yung sa lalong-lalo na pag sa probinsya, pag po kasi pagbilog ang buwan, napakaliwanag. Kaya naglalaro ang mga bata, naglalaro po kami ng parang may tubig, hindi ko alam po anong tawag ko, nakalimutan ko na. Sa 4, pagkat sa Israel ito isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mahinirang ang utos, di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig, mabigat mong dalay aking inaalis, ikaw ay ibsan ng pasan mong labis. So ito ay ang ating Panginoon. Anong may bigat ang ating dinadala na problema, anumang laki ng ating problems, kahit isang bundok pa yan. So kayang alisin ni Lord, kulang ilipat ni Lord, o kayang pagaanin ng ating Panginoon. Sa 7, iligtas kita sa gitna ng hirap, sinakluluhan ko ng ikay tumawag, tinugon din kita sa gitna ng kidlat, at sinubo kita sa batis ng Meriba. So dito mga kaibigan, banggit yung kidlat. So sa paghirap, ang mga taga-Israelites ay iniligtas ni Lord. Tapos dito sa kidlat, alaala ko yung aking pamangkin na yung tinamaan siya ng kidlat kasi sa farm siya. So ano pala, ang first aid pala doon ay suka mga kaibigan, at saka siya na nalapatan ng paunang lunas at okay siya dahil sa suka. Siyempre ang ang siyempre yung prayer, pero ginamitan ng suka para siya ay parang paunang lunas. Siyempre yung mga parents niya na kami ay nananalangin. Sa 8, kapag nangungusap ako inyong dinggin, sana'y makinig ka o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat yukuran. O yan, nakibigan, si Lord lamang, kay Lord lamang tayo ay yuyuko at tayo maglingkod. Sa 10,
Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkain gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Ngunit ang bayan ko hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking hinayaang ang sarili ng gusto'y siyang sundan. Sa 13 po tayo. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. So ito po ang gusto ni Lord na dapat siya ay sundin. Ganun din po ang ating mga magulang. Kung tayo may mga magulang pa, ang hangad nila ay sila ay sundin. 14. Ang kaaway nila ay aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin napupuot ay nagsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila ay walang pagkatapos. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. So mga kaibigan, napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. So siya ang ating tinatawag na Jehovah Jireh. So ibig sabihin niya na siyang ating the best provider, no? So siyang ating provider, no? Kaya makibigan, iwasan na po natin ang stress life. Angkinin natin ang stress-free life dahil anumang ating pagkukulang, ang ating Panginoon ay dakilang provider. Siyang ating the best provider. Kasulat sa Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So kaya makibigan, wala po tayong problema pag tayo ay kay Lord. Dahil siyang ating the greatest provider. Siyang ating the great provider. Kaya, no problem. Kaya ano man yung ating pagkukulang, hingiin natin kay Lord. Kaya dapat number 1 siya sa atin. Sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya makibigan, anumang busy tayo, huwag natin kalimutan ang ating Panginoon. Ano man karami ang ating trabaho, ang ating gawain, ang ating responsibilidad, dapat may panahon tayo kay Lord. Dahil mayroong panahon sa bawat isa, sa bawat pagkakataon. Kaya, huwag natin kalimutan natin ang lahat. Huwag lang po natin kalimutan ang ating tungkulin sa ating Panginoon na siyang source ng lahat ng bagay. Kasi siya ang source ng lahat ng bagay. No? Kaya sa Psalms 87, no? Na ano doon na ang ating Panginoon ang siyang source ng lahat kung ano man mayroon tayo. No? Kasi siya yung ating the great provider. No? Kaya pag tayo kay Lord, hindi tayo magkukulang. Ito po ay sobra-sobra pa. No? Dahil ang ating Panginoon ay siyang ating provider. So ano man ang ating pagkukulang, ano man ang ating kulang, ito ay pupunuan ng ating Panginoon. Anong mang bigat ang ating dala, kaya niyang pagaanin dahil walang imposible sa ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. No? Kaya iwasan na natin ma-stress dahil anuman ang ating pagsubok sa buhay, anuman problem natin, mayroong solusyon ang ating Panginoon. Dahil sa Kanya, walang imposible. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya makibigan, maraming salamat po sa inyo. Tayo na po ay manalangin po. Maraming salamat po sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami na ito ay suma sa aming puso at aming ma-share sa aming kapwa. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abad, sa katakot, dinagayin po namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus na aming payang tagapagligtas. At po ay magsabi na Amen. God bless us all.